case is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Nasa 3.12 million pesos umano ang tinangkang isuhol ng Department of Public Works and Highways o DPWH Batangas 1st District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste noong Biyernes, August 22. Ito ay upang pigilan ang ginagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa unang distrito ng Batangas. Batay sa spot report ng pulisya, nagngangalan ng District Engineer ng Balayan, Batangas na si Abelardo Calalo, 51 years old. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. Base po sa inventory namin, inabot siya ng 3.1, 26.9. Ganyan pa. May sinabi po ba kung para saan po yung ng pera? Ongoing pa po kasi yung investigation, hindi pa ako makapagbigay ng eksaktong detalye. Tumangging magbigay ng pahayag si Calalo sa mga kawani ng media. Kasalukuyang nakadetene ang District Engineer sa Taal Municipal Police Station. Engineer, totoo po ba yung aligasyon po sa inyo na nanuhol po kayo kay Congressman Leviste? Nakatakdang maghain ng kaukulang kaso si Batangas 1st District Representative Leviste laban sa naturang DPWH Batangas Engineer araw ng Martes, August 26. Ito yung Binambang Riverbank Protection Project na isa sa mga proyektong iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leviste. October 2024 nang masira ito dahil sa Bagyong Christine. Isa ito sa mga sinisiyasat ng mambabatas dahil sa umano'y substandard na materyales at hindi matibay na pagkakagawa. Naniniwala naman ang kapitan sa Barangay Santol na mahina ang pundasyon ng Binambang Riverbank Protection Project. Ayon naman kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committee o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol kay Congressman Leviste at pakikiusapan ng mambabatas na maglahad ng iba pang detalye kaugnay nito. Git naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Benny Abante, dapat matukoy kung sino ang mga kasabwat ng District Engineer. Kailangan din anyang mapapanagot sa batas ang mga ito. Palagay ko, yung DE kinakailangan din imbestigahan at tanungin kung sino ang taong behind him. Sapagkat palagay ko, hindi lang siya yan eh. Palagay ko mayroon pang malalaking tao dyan behind the DE. At baka mamaya itong diing ito ay nagiging parang ano lang eh, ano tawag doon, ginamit lang sa kanyang mga bagay, kawawa naman, no? So kinakailangan mag-drop na ng names yung DE. Ilang mambabatas naman ang kumilala sa hakbang ni Congressman Leviste laban sa DPWH District Engineer. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat agad na magpataw ng karampatang administrative sanctions at criminal charges laban sa District Engineer. Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magsisilbi itong babala sa iba pang tiwaling opisyal. Batay sa inilabas na pahayag ng DPWH, aalisin sa pwesto ang sangkot na DPWH District Engineer at papatawan ng preventive suspension. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.